Magandang oras mga katresurante sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga katiyats in abroad. Kumusta ang lahat dyan, lalo na dyan sa the Middle East na mayroong napakalaking kaguluhan. Ingat kayo palagi dyan at huwag kalimutan tumawag sa ating Panginoon para sa divine help. Okay, ang ating episode ngayon ay tungkol sa uling. Bakit nga ba minsan nakahukay tayo ng maraming uling, makapal na uling, sa lalim na 3 meters at 2 meters. Yun yung mga lalim na kung saan ay nilagyan ng mga sundalong Hapon ng sign o marker underground. Ito yung uling. So gaano ba kakapal ang uling na nilagay nila? Well, noong pagbaon pa nila niyan, ang uling na nilagay nila ay nasa 2 meters to 1 meter ang kapal. Ngunit ngayon dahil sa itong pressure ng lupa at gravity, di ba, na pressurize yung uling, kaya kapag nahukay natin yan sa panahon ngayon, 80 years ago, ang kapal na 1 meter na uling ay magiging nasa half meter na lang yan. So hindi na umabot ng 1 meter. So ganun kakapal na uling, half meter or 2, sabihin natin 2 feet, 2 feet or 1 feet mahigit. Dapat talaga medyo makapal pa rin. Dahil nang ilagay yan ng mga Hapon ay makapal talaga yan noon. At dahil nga sa pressure ng lupa, sa gravity ay nagnipis ito. Well, ano nga ba ang purpose ng uling? Well, ang uling, kahit saan nyo itanong, kahit saang airport, kahit saang seaport, ang mga taong may dala ng mga illegal na bagay ay binabalot nila ng itong sa typewriter na carbon paper. Yung isang rim na carbon paper, kapag ibalot mo yun sa halimbawa pistola o baril, hindi na yun makikita sa scanner. Kaya ibig sabihin, ang mga uling, yan ay proteksyon ng nakabaon na ginto na kapag dumaan sa portion na naroon yung uling na makapal, ang detector ay hindi ito makapag-detect. Mahina yung detection niya, humina dahil sa uling. Dahil nga ang carbon, yan yung uling, yan ay layer of protection against scanner and metal detector para sa gintong ibinaon ng Hapon. So nagprotekta ito. Hindi ka agad ma-detect dahil hinarangan ng uling. Kasi ang uling ay yan talaga ay magandang pang-cover sa signal ng mga scanner at metal detector. Yan ay atin na-prove sa mga airport, sa seaport, kung bakit nakakalusot yung mga baril ay dahil binalot nga siya sa carbon paper na ng typewriter. Di ba? Kasi yung carbon paper ng typewriter or printer ay carbon yun eh. Kaya yan, kailangan lang makapal siya. So 2 meters or 1 meter ang kapal. Kapag ganun na klaseng uling ang inyong matagpuan sa 2 meters deep, hindi yung ibabaw. Kasi kung ang uling ay nasa ibabaw lang ng lupa, sabihin natin ay isang dangkal ang pagkabaon ng mga uling, ay pwedeng mayroong nagkaingin, pwedeng mayroong nagsunog, nagkaingin sa bundok noong unang panahon, kaya nagkaroon ng maraming uling. Pero yun ay kapag nasa ibabaw lang, kapag isang dangkal, dalawang dangkal, hindi pa yan yung treasure sign ng Yamashita Treasures na uling. Ang uling ng Yamashita Treasures ay kailangan nasa malalim talaga yan. Katulad dito sa ating diagram, nasa 2 to 3 meters siya. Ayan o. Proteksyon siya para hindi matagpuan itong gold bars na nasa ibaba niya sa treasure shaft. Okay, so kapag ginamitan na ng mga uling na treasure, yan ay medium deposit na yan. Kasi ang mga giveaway na mayroong 4 na barita, 6 na barita, o 2 barita, ang mga giveaway ay hindi na yan lalagyan pa ng mga protection or cover na uling dahil nga giveaway, ibibigay talaga yan. Bakit ibibigay ang giveaway? Dahil ito'y pangpaditor or pang bobo de consuelo para kapag nahukay natin ang itong giveaway ay hindi na natin hahanapin yung malaking halaga.
or malaking deposito. Kasi nakuha mo na yung 4 na bareta bakit maghukay ka pa? 'Di ba? Bakit maghukay ka pa? Meron kang 4 na bareta. Ang bareta ng hapon ay 15 to 20 kilograms kada isa niyan. Malalaking klaseng bareta yan. Tinatawag na Dury bars. Ang Dury bars ay hindi pa gaanong refined. Yan ay hinulma lamang ng mabilisan noong giyera. Mga ginto yan na samut-sari, ang carats, tinunaw ng mga Hapon at standard na hulmahan ang ginamit, which is malalaki. Yan ay 15 to 20 kilograms. At balita natin, meron din silang ginawa na 75 kilogram, which is limited lamang yon. Siguro nasa 4 lang siguro ang nagawa nilang ganong kabigat. Mantakin nyo, 75 kilogram, hindi mabubuhat ng isang tao, mga kababayan. Kaya karamihan ng ginto ay 20 kilograms, 15 kilograms, yung timbang ng Dury gold bars. Ang Dury gold bars, wala pang ano yan. Wala pang wala pa yung tatak na serial number. Karamihan dyan ay inano lang, stamp ng silyo ng emperor. Yung emperor seal na yung bulaklak, emperor seal, yun ang tinatak sa mga Dury gold bars. Yung chrysanthemum. Ang chrysanthemum flowers, ang hugis niyan, yan yung emperor seal. At yan yung tinatak sa mga Dury bars. Hindi mga Java gold bar, hindi mga kung ano-ano pa yung tinatak, mga Cambodian gold bars, hindi ganun yung tatak ng Japanese gold bars. Walang tatak siya, emperor seal lamang. Minsan nilagyan nila ng numero. Yung numero ay ginamitan lang ng pintura. At of course, talagang totoong pininturahan ang mga gold bars ng itim, all alkitran, para hindi kaagad ito mapansin kahit mayroong makahukay, makita ito na itim, akala nila ay bato lamang, pero yun pala ay gold bars. Kaya meron tayong video niyan na bago ibaon ng Hapon ang malalaking gold bars, ay pininturahan muna ito ng itim, mga kababayan. Yan ay para hindi gaanong mapansin, kahit mahukay yan, ay hindi gaanong mapansin na ginto yan. Okay, halimbawa yung mga magsasaka, di ba? Natamaan nila, sabihin nila na mga bairan. Karamihan, nagala nga nila bairan dahil maitim at makapal yung pagkabalot ng alkitran. Okay, so meron tayong diagram dito. Ito, klarong-klaro. Nasa baba ng bato, tinakipan. After 2 meters, under the rock. Ang bato ay merong sign yan So, mga sign na treasure on the spot, kagaya ng bilog, square at triangle, at puso, yan ay mga treasure on the spot sign na pwedeng sa baba lamang ng bato ang paghukay. So ito na nga, kapag matagpuan nyo ang treasure shaft na nilagyan ng makapal na uling sa lalim na 2 to 3 meters, ang ibig sabihin yan ay medium deposit ang nakalagay at hindi siya yung okay, so kung makita nyo ang uling sa 2 to 3 meters deep, ang ibig sabihin ay super jackpot. Dahil hindi ito 4 na barita ang laman, hindi 6, kundi yan ay medium deposit. Pwedeng umabot siya ng 1 tonelada. So medium deposit, nag-umpisa na yan sa 20 gold bars papuntang 1 ton. So 1 tonelada, medium deposit na yan. Kapag nag-umpisa na sa 3 tons ang bigat ng nakadeposito, hindi na yan medium. Ang 3 tons, yan ay nakalagay na yan sa mga treasure bunker na mas malalim, ang 3 tons. Marami na kasi yan. Kaya itong example natin ay medium deposit. Ano bang lalim ng mga medium deposit? Ang medium deposit, karamihan ay pinakamababaw 7 meters, and then pinakamalalim ay 14 meters. So 7 to 14 meters medium deposit yan, mga kababayan. At ito ang sikreto, kapag paghukay nyo ng treasure shaft, makakita kayo ng 1 barita sa gitna. Sa 3 meters or 4 meters, mayroong 1 barita.
na tumitimbang ng 20 kilograms, yan ay decoy lamang yan. Hindi yan yung totoong treasure. Kaya kunin niyo yung barita, wag niyong dilaan, wag niyong hawakan ng kamay niyo, magsuot kayo ng guantes. Naka ano kasi yan, binuhusan niya ng mga chemical bago nila tinabunan. Okay, kaya minsan yung iba nangingisay. Nangingisay kasi kinakagat yung gold bar. Kaya nangingisay. Merong lason yan eh. Kapag medium deposit, binuhusan na yan ng lason. Kaya wag kaagad kagatin o dilaan yung mga gold bars dahil kayo'y masayang masaya. So ayan, kapag isang barita lang ang nakalagay, mga kababayan, ay hindi yan yung tunay na ibinaon. So dagdagan pa ng hukay na 2 to 3 meters, ay mayroon pang kasunod yan na mas marami. Alright, so yan yung tinatawag na medium deposit. Okay, so kayo magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. Sana ay meron kayong natutunan ng kunti sa ating episode ngayon tungkol sa kahalagahan ng uling sa Yamashita Treasures. Sa mga bago pa lamang sa channel nag-subscribe, maraming salamat. At sa aking avid followers, God bless you all at good luck din sa inyong pag-treasurehan. Hanggang sa muli.